request pa rin po. Nagtatanong, siya raw ay nakapaghukay na. So balit, marami po siyang marker, iba't iba. Hindi niya masundan. Lahat po ng marker na makikita natin sa ibabaw ng lupa na nakatatak sa bato, yan po ay tinatawag na isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katits. At muli pa rin, ito po yung pinusuan ng ating katits mula po sa Negros Oriental. Ito po yung long range locator, single antenna. Ito po ay bala-bala. So mga kababayan, mga katits, yung magagawa po ng isang single antenna, muli nyo makikita kung kailangan po siyang tuwangan. At muli pa rin mga katits, mga kababayan, may request pa rin po. Yung ating katits, nagtatanong at siya raw ay nakapaghukay na. So balit, marami po siyang marker na nakikita, iba't iba. So hindi niya masundan. So ayan yung mga katits, na ipaliwanag ko po kung ano po yung mga marker na atin po nakikita, lalo na kapag tayo po ay nagsimula na maghukay o nakailampit na po tayo. At ganoon din po yung marker na makikita po natin sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa. So mga kababayan, mga katits, ito po ang ating long range locator, single antenna na pinusuan po ng ating katits mula po sa Negros Oriental. Ito po ay bala-bala na kung ano pa rin po yung ibabala, yun po yung kanyang ilolocate. May bala po siyang 18 carats na gold at meron din po dito 18 carats bracelet gold. Yan. So ito pa rin mga katits, mga kababayan, ito yung kagandahan. Kapag kaisa lamang din ang iyong pupusuan, so wala po siyang ginagamit na negative o katuwang po na isang locator para po dito sa ating locator na ating itutuwang. So ito pa rin na kailangan po nating gamitin yung ating paa, yung ating katawan bilang maging ground, o tayo po yung magiging ground, tayo yung magiging negative sa paghanap ng ating pong hinahanap. So ganito yan mga katits, kapag isang piraso lamang ang iyong pinusuan, huwag mo pa rin kakalimutan yung dulo, may pahid mo sa lupa. So ganyan pa rin yan. Kailangan mga katits, yung mga kababayan, yung paghawak po natin sandil, bagamat yan ipa-ulit-ulit. So kailangan gitna ang palad, yung gitna-gitna palad, hindi dulo. At iwasan nyo yung may relo kayong suot, kwintas, iwasan nyo yung mga katits. So ganyan pa rin, gitna ang palad, pag pinisil mo na at gagamitin, huwag na po yung bubuka o higpit ulit. Kailangan permis na po yan. So ganyan po yan, isa sa puso, dadambahin, yan, yung atin pong paggamit. So ganyan yan mga katits, mga kababayan. Ganun po kalakas yung ating single antenna. Pag natutuhan nyo pong makapagpagalaw kayo, mahanap nyo kung anong laro po ng isang locator. Kapag nasubukan nyo pat pinagkalob na po sa inyo yan. So madali na po yan. Yan ay malaki isang biyaya sa inyo. At madali nyo na po matutunto kung nasan po yung aura ng gold. So ganyan yan mga katits. Ang nilolocate po natin dito yung aura, yung singaw ng gold, dahil yun po ay 18 carats gold. So ganyan yan mga katits, mga kababayan. Yung 24, yung 18, yung 14, kung yung bala mo po ay 14 carats, kaya nyo din pong kunin, ilocate yung 24 carats gold maging 18 carats, sapagkat yun pong 14 high content na po yun ng gold. Kahit po 24, kaya niya po ilocate ang maliit na gold. Yan, tulad po ng 14. So ganyan yan mga katits, mga kababayan, ganyan pa rin. At nilolocate pa rin po natin. Ito pong ating 18 carats gold, kahit po yun ay nakabaon sa lupa. So yung aura, lumalabas po yung aura niya. So lahat naman po ng aura ay pataas, palabas lagi. At napakadali lang po niyang gamitin, simplihan lamang. Yan. So kung kailangan niyo po ng tuwangan, pero mas maganda po na talagang mayroong katuwang, ito pong ating single antenna na kung hindi 2 piraso, pwede nyo tawangan po yun na isang Japanese one. Siguro na po yun sa inyo kung ano po yung inyong pupusuan. So dapat po talaga mga katis, mga kababayan, 2 pirasong ganito, 2 pirasong single antenna na dapat yan, fix na po yan. At
samahan mo na lang po ng isang aerometer yan, sapagkat kapag 2 pirasong singgilantina, marami na po siyang dala mga kababayan. Dala na po niya yung lahat. So ganyan po yan mga katits. At iba po kapag meron kang sariling gamit, hindi mo na kailangang umasa pa sa iba o susuyo ka doon na ilukit yung area mo. So hindi na po kailangan. Kapag may gamit ka, may sarili ka, yan na yung magiging puhunan mo. So anumang oras, pwede ka po maglukit. Kahit yan nasa iyo na yan, kahit hapon, umaga, tanghali. So nasa iyo pa at wala ka pang aabalahin tao, ikaw na po mismo yung maglulocate sa sarili mo. Yan, at ito po yung aking tatapatan. Yan. Pag tinapatan po yan, yung magiging react ng ating pong locator. So kailangan pagkatatapat po tayo, nasa loob po tayo ng detection mga kababayan. Hindi po pwede tulad ng aking sinasabi na kailangan pag paikutin mo ang locator ay tatapatan mo lang ganyan kung wala ka naman doon sa loob ng detection. Kailangan talaga nandun ka sa loob. Nandito ka sa loob ng detection para maramdaman mo po yung galaw mismo ng locator. Yung pag-ikot siya, mararamdaman mo yan. Pero pag kayo nasa labas ka ng detection, wala kang mararamdaman, nagtuturo pa rin yan. Dahil lahat ng locator, meron akong diagram. Pinag-aaralan ko lahat. Kung ang locator ba ay dapat balahan, kung locator ba ay ano yung may lulukit niya pag walang bala. So lahat po yan, pati yung aura, lahat ng aura, akin pong inaalam yan. So ganyan mga kates, mga kababayan, naway nakatulong po yung simpleng video ko para po sa lahat ng ating mga kates. Yan, ganyan pa rin. So mahalaga pa rin po yan na dapat po nasa loob tayo ng deteksyon para mapaghanap po natin ng magaan, kusa, ikot po yung ating locator. So mga kababayan, mga kates, hindi naman po pwede nating paikotin niya. Kusa po yan, mararamdaman natin, lalo na yung pag-ikot niya, tigit po dyan yung ating kalooban, kung maganda po yan o malinis. Ito pa rin, mula po sa Negros Oriental, ito po yung pinusuan, ito po yung long range locator singgilantina, bala-bala, at pang long range po siya. So ito pa rin mga katis, mga kababayan, tinatanong po request ng ating katis, yung paghukay niya, marami po siyang nakuha ng mga marker na iba't ibang klase, iba't ibang hugis. So nalilito siya at hindi na po niya masundan. So ganito yan mga katis, mga kababayan, lahat po ng marker na makikita natin sa ibabaw ng lupa na nakatatak sa bato, yan po ay tinatawag na directional. So bawat marker na makikita natin ay magtuturo pa yan ng marker na susunod na marker at isa pang marker na susuporta sa unang marker. So hindi po lahat ng marker na makikita natin sa ibabaw ng lupa at siya ay nakatatak. So hindi po lahat ay original. Meron po yung fake marker. Na dyan po tayo nalilito at kapag hindi po natin alam basahin yung bawat marker na makikita po natin diyan, ay maliligaw po tayo, lalo po tayong palayo. So ganun din po kapag nagsimula na tayong maghukay mga kababayan, at mula po sa 1 feet hanggang 3 feet, 5 feet hanggang sa pababa, makikitaan po tayo ng mga marker na malilit, iba't ibang hugis. Ganun din po yan. Meron po yung tinatawag na susi. Isang marker na makikita mo kapag hinukay mo sa 1 feet to 3 feet, makikita mo na po yung marker na ibang klase, na iba sa lahat. So paano po yan mga katis, mga kababayan? Kung ano po yung marker na original na makikita po natin sa ating pagkakahukay, ay sinasamahan din po yan ng fake marker, na yun po yung magpapalito sa atin sa ating paghukay. So mga kababayan, mga katis, sana nasundan nyo po yon. At bawat marker po na kakaiba na makikita po natin kapag tayo naghukay na, lagi nyo tatandaan na kung ano po yung pagkakalagay niya, ano po yung posisyon niya, ano po yung kung nakahiga, nakatungo, nakagilid. So dapat malaman nyo po yan dahil bawat sulukan po niyan o bawat kantuhan niyan ay mayroon po yan degrees. Na kapag nakuha po natin yung marker, iba't ibang klase marker, sa pagkakahukay po natin, yun po ay tinatawag na under. Diretso lang tayo. At yung isang marker na makikita po natin sa 1 to 3 feet na nag-iisang marker na nilahukan po ng nilahukan po ng mga fake marker, ayun po ay meron uling kasamahan sa ilalim. Lalo na kapag nag-estimate tayo ng lalim, 10 meters, 10 feet ng lalim,
Sa 9 feet, 8 feet, o 10 feet, sakto po yan. Nandun po yung kakambal na marker po ng nasa taas na nahukip po natin sa 1 to 3 feet. May kasama po yan doon sa ilalim. Yan po yan mga katis. Yan po, ingatan po natin na galawin na lang basta kung hindi natin nakuhanan ng magandang alignment o yung pagbasa natin sa bawat marker po natin makikita. So mga kababayan, mga katis, bawat marker na makikita mo sa ilalim ng lupa ay lagi mo siyang tatandaan, kuhanan mo siya ng picture para malaman mo kung ano po yung pagkakalagay niya, yung pagkakapisto niya at yung kote niya. Para kapag naalis na po natin yan, so alam po natin kung ano po yung nangyayari. Ano po yung bawat marker na nakukuha natin. So ito pa rin mga katis, mga kababayan, doon pa rin sa uling. O yung uling, dapat po yung uling pagka nilagay po yan, ayan po ay mayroong makapal, at yung may isang pie, so pabilog, triangle, square, yan po ay may kanya-kanya ring directional o tinatawag na simbolo kung ano po yung pagkakalagay niya, yun po yung kahulugan nun. So susunod po yan ay akin pa rin pong ibabahagi sa inyo. So muli po mga kababayan, mga katits, maraming salamat. Pagpalay po tayo ng maraming biyaya at higit po isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katits.